Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double Mega Manila, Easy Double B, #1, Super Astro. Jeng Jeng, puna at balita, ang kulit ang saya ng umaga. Double A sa Double B, Yeah! ang tambalan. Tuloy-tuloy kami hanggang alas 11 ng umaga. Samahan nyo kami. Aba January 31st, huling araw ng Enero ngayon ang inaabangan natin. Mamayang gabi, saan ba kayo pupunta para manood ng Super Blue Blood Moon na yan? Na parang once every 150, 160 60 years? Full moon siya, pag lunar eclipse pa. Lunar eclipse pa. Oo, kaya magmumukhang parang red eh. Oo. Tapos, Sana wag maulap ano? Mas malapit siya sa Earth, kaya parang... Di ba? So meron actually, ano ba yun? Philippine Astrological Society ba yung nag-post? I-check mo yung kanilang website kung saan Magandang yung tignan. mga lugar kung saan magsiset up sila ng may telescope, Pero ganyan. gabi nakita ko, bilog na bilog ng buwan ah. Parang Paggabi, masarap may telescope ka, di ba? Telescope. Para yung lente mas kita mo ng medyo malapitan. Di ba? Sa UP meron eh. Meron ka mga pupuntahan ng mga Basta lugar. mamaya, Nationwide ah. ingat kayo sa kasama nyo. Bakit? May epekto daw yan sa pag-iisip. Uy. ugali. Pinagmamasdan na kita. Ano yan, werewolf? Kanina pa kita pinagmamasdan. Tunay na pambayan, walang personalan. Eto na. Ito. Ang bisita natin, kaninang binanggit na. Oo nga. Ito yung binabanggit po natin, yung mga annulled ng simbahan. Ha? Pag nakuha niyo yung annulment niyo sa simbahan, the state will recognize it na. Hindi na yung kailangan hiwalay na long, tedious, expensive na proseso. Na hiwalay yung lalakarin yung church annulment nyo, hiwalay yung lalakarin pa yung civil annulment ninyo. At isa, I think, one of the, ilan silang co-authors nitong naturang bill pasado sa third and final reading sa mababang kapulungan. Kasama natin ngayong umaga, Deputy Speaker ng House of Representatives, Congresswoman Glendolyn Garcia. Ma'am, Good morning. magandang umaga po. Hello. Hello ma'am, Hi, good ma'am. morning. Hi. Igan at Ali. Good morning. Oo. Good morning, Ali and Arnold. Yes ma'am. Opo. Una-una, congratulations dito sa sa pagpasa on third and final reading ng bill na ito. Ano ba ang nasa isip nitong mga authors nitong naturang panukalang batas nung when you were crafting this bill, ma'am? Parang hindi pa hirapan, yes. no? Oo. Thank you. I am one of the principal authors po of this bill. Tulad ng nasabi mo na, Ali, pag nagkaroon ka na ng church annulment, all you have to do is to register with the civil registrar, together with yung document that you and your former spouse have executed in terms of the property, yung children, custody of children, and even presumptive legitimate. I-register ito within 30 days from the grant of the church annulment. At after that, you will now be considered as annulled also under this law. Ibig sabihin, yung civil effects, like for example, you can remarry under Philippine law after such church annulment is already registered sa proper civil registries. Yung sinabi nyo nga, mga Ali, before, you still need to get a judicial recognition. Magpa-file ka pa sa korte, tapos kung may mag-contest niyan, karamihan, maabot pa yan ng Supreme Court. So, it's really a long, tedious, and very expensive process. In lieu Yes. of divorce pa rin in lieu of divorce dito sa ating bansa. No, bakit hindi divorce yung Doon mo- isinulong nyo, ma'am? Doon muna ako ma'am sa ba't ganun kahirap? Di ba talagang pinahirapan dahil yung provision ng Constitution na the state, di ba, ipoprotect talaga yung pamilyang Pilipino. Kaya ganun talagang pinahirapan para i-discourage yung paghihiwalay talaga ng As an pamilya. institution, Oo. yun ang sa Totoo atin. po yun. Oo. Kaya nga lang po,
itong mga marriages that that are administered by a priest, an imam, or in any religion whatsoever, they also recognize that, hindi po ba? Mm-mm. Kaya you don't, pag you get married in church, you are immediately recognized as a married couple under Philippine law. So it is logical na if the same church has already annulled such marriage, then it is just reasonable that the state recognizes also Mm-mm. such an act of the same religion or church. Mm-mm. Kaya, ayan yun. So, noon, it was very difficult. Nagkakaroon nga ng mahabang proseso pa between getting your church annulment Oo. and finally getting it recognized Tsaka by the government. mas magiging mura na ba? Dahil ang isa sa mga reklamo mo, parang mahal daw, Si Pope Congresswoman. Francis, di ba? Well, yes, that's right. Pope Francis has in fact already shortened the process in so far as the church annulment is concerned. Oo. Tinanggal yung mga ibang mga redundant na proseso. Mm-mm. At saka, sa bishop, meron binigyan ng kapangyarihan yung bishop, hindi ba? Tama ka, Ali. Tsaka Pwede libre. na. Libre, no? Yes, kaya nga, even the stand of the church ngayon is not to make it a tedious and expensive process for those couples Oo. that really cannot stay together anymore Pero- under certain conditions, of course. Pero Congresswoman, may bilang po ba tayo? Dahil parang nito mga huling panahon, puro ko nakaka-attend mga kasalang bayan. Parang hindi sila nag-church wedding. So pati ho ba yung mga walang church wedding, paano po yun? Mapapadali Well, din yung that- proseso? Hindi po. Iba na. What we are recognizing muna is Yung sa yung church? mga nagkaroon na, hindi po, yun lang nagkaroon ng church annulment. Church annulment. Opo. Now, that will now be recognized under this law. Okay. Nagkakaroon na yan ng civil effects. On the other hand, Mm-mm. may mga tanong nga, bakit yan ang inuna? Because it is really, matatawag nating non-contentious, Mm-mm. Not even the Catholic Church is against it. We had the opinion of the CBCP, and they in fact pointed out that even in church, upon the initiative of Pope Francis, ginawa na ngang simpler and more streamlined yung process of church annulment. Mm-mm. Now, so far as sa ating mga existing marriages that they were contracted under Philippine laws, as of now, ang family code pa rin ang is the obtaining law, Mm-mm. and you can only obtain annulment through the conditions set forth Mm-mm. in the family code. So simply put, pag kasal ka sa simbahan, kasi pag kinasal ka sa simbahan, alam nyo, di ba may pinipirma kayong kontrata? Yun yung sa civil, di ba? Yun sa mga kinakasal sa Opo. simbahan. So pag kinasal ka sa simbahan, kasal ka sa Paparehistro yun. estado, Ah. rinerehistro Opo, yun. recognize Rehistro na natin yan. yan. So yung sinasabi ni Opo. Congresswoman, pag nakuha mo yung annulment mo sa simbahan ngayon, i-recognize na ng estado. Pero, hindi ka kinasal sa simbahan, kasal ka lang civilly, does not apply to you itong pinasa ng Kongreso. Kailangan mo Opo, pa rin opo. kumuha ng civil annulment. Opo. Yung as to the grounds for seeking annulment, nagja-jibe ba yung sa simbahan at saka sa civil? Hindi no? Hindi. But we did lift from canon law yung isang ground na psychological incapacity. Mm-mm. Yung psychological incapacity, which is a ground for annulment under canon law, we adopted that in the family code under Article 36. And that, pag yan ang magiging ground mo, through, again, a court process, it is possible for you to secure a declaration of nullity of your marriage. Mm-mm. Ang kanina nabanggit nyo na but let's go into it more specifically. Ano ang epekto nito dun sa status ng mga anak kapag na-declare nagkaroon ng declaration of nullity? Legitimate ba sila? Illegitimate ba sila? Yes, this bill really made sure na yung status po ng mga common children contracted during the marriage
will remain legitimate po. Mm-mm. So they will be legitimate. Mm-mm. Just because na-annul yung marriage doesn't mean... Kasi ito parang ano to, parang void ab initio ba to? Parang sinasabi natin na from the beginning, void itong kasal na ito. Hindi po. Yung void ab initio would be, it was null and void from the very beginning. Oo, so hindi Kaya- ganito yung... Oo, iba naman yung grounds doon. Iba yung grounds doon. Oo. Mm-mm. So ito, declaration of nullity. Declaration of nullity. Mm-mm. But, as we are saying, under this bill, kung ano man ang final judgment or decree na na-issue ng church or that religion, whether it be annulment, dissolution, or declaration of nullity, magkakaroon yan ng same civil effect as a decree of annulment, dissolution, or declaration of nullity issued by our own our own court. Mm-mm. Tapos kapag nakuha nyo na mula sa simbahan yon, nasa mga partido na para pag-usapan yung kustodiya ng mga bata, if they're going to have shared custody, at saka yung paghati-hati ng kanilang mga propriedad. Ganun yung sinasabi ninyo. Yes, that's right, Ali. In fact, under this bill then pumasa na on third reading, it is expected na yung paghati-hati ng properties, yung custody and support of children, and even yung delivery of presumptive legitim, dapat magka-agree yung dalawang spouses and ilalagay yan sa isang public document Mm-mm. na kasabay yun na ipaparecord natin sa appropriate civil registry. Kung kunwari they got their annulment, no, tapos doon sa puntong yun maging contentious, doon sila mag-away-away, dali na nila sa civil courts noon, pwede. Opo. Oo, that's the time na pwede silang pumunta din, dumulog sa korte para doon sa paghati-hati ng propriedad. And that's right po. Or if kung wala talaga silang nagawa na dokumento or agreement, then yung mga requirements under the family code will be Apply. the obtaining law. Madam, Yep. sa Senado, Yes, sa Senado, sino kausap niyo para ano? Yung counterpart Oo. bill naman sa taas. Meron bang sumusulong na ganyang kahalintulan na bill? I am not aware of that yet. Sayang, But I hope na magkakaroon din ito ng parallel Oo bill nga. sa Senado. So sinabi ko na, this is a law that should have been done a long time ago. Mm-mm. Considering na yung annulment talaga is such an expensive process, it's anti-poor, if I may say so. Mm-mm. So, kung sinimplify na nga ni Pope Francis yung church annulment. So, kaya nga wala kaming issues eh. Sinabi nyo, overwhelming landslide ang boto nito. Kasi wala talagang opposition sa bill na ito. Because nga the reality is, oo, 'di ba, meron talagang yung mga couples or happily married, pero marami talagang couples talaga na talagang naghiwalay na and wala talagang option to later on remarry, no? Wala. Opo. That's right. Kasi yes, Ali. Merong bill si Senator Loren Legarda naman na yung parang dinadagdagan naman yung grounds for annulment na yung pag mga 5 taon na nahiwalay yung dating mag-asawa, they can mutually actually file for annulment. That will be Sa house wala kayong planong now yung civil marriages, no? Yung marriages contracted under our law. So yung pagdadagdag ng ground for annulment under our law, which is Executive The Family Order Code. 209, otherwise known as the Family Code. Yan po, I think doon magtutugma yung bill ni Senator Legarda. In fact, dito po sa Kamara, in the House of Representatives, there's a pending bill which we should soon be deliberating upon, which would which would now allow the dissolution of marriage under reconcilable differences. So, in this sense, medyo yan ang mag-a-address sa
karamihan na nagtatanong. Alam mo, pagpasa nitong bill na to, marami nagtatanong bakit church lang? Bakit hindi sa civil? So, we just want to inform the public na itatakol na rin ng House of Representatives yung bill filed for the dissolution of marriage. Yun yung yun yung binanggit ni Speaker na unhappiness as a ground Yes, for... chronic unhappiness. as a Chronic ground for- unhappiness, no? As a Opo, ground for... or irreconcilable Hindi na masaya. irreconcilable differences. Well, anyway, Opo. sana naman meron ding actively na sumulong sa Senado na makausap na magkaroon din ng counterpart bill. Dahil napakaganda nga naman din yung layunin, ano? Since kung ibinigay na nga ng simbahan o ng Sharia court, ano? For that matter, That's kung sa right. mga Muslim, na sa Muslim That's nga, right. di ba sa Muslim, I divorce you, I divorce you, I divorce you. O, divorce na kayo. And you know, Ali, ito nga nakita natin yung inequality before the law Kasi we recognize, Philippine law recognizes the Sharia law. Ibig sabihin, yung mga Muslim divorces are recognized under Philippine law. And Right. yet, yung ibang mga, ito tulad nitong church annulment, yung dissolution of marriage, in other religions, hindi yan nare-recognize. So, nagkakaroon ng inequality na members of other religions, even the Catholic Church, hindi i-enjoy ng the same right as those that present divorced couples under Sharia law enjoy. Siguro naman ma'am, madadali yan kasi wala namang sinasabi sa contract na yung I'm husband sorry, and... Arnold. I cannot hear you. Okay. Siguro naman mapapadali rin yan sa Senado. Wala namang sinasabi sa contract na yung husband and wife will vote separately. Voting separately or jointly? Jointly. Na. Annulment. Secure talaga, ano. Oo nga. Siguro when the couple is divorced, magpo-voting separately na yan. Ma'am, maraming Thank you. salamat ha. Thank you for your time. Maraming salamat also. Daghang salamat, Ali. Thank and you. Daghang salamat, Arnold. Thank you, thank you. Bye. Deputy Speaker ng House of Representative Congresswoman Gwendolyn Garcia. Diba? Nakuha mo na nga, diba? Mula. Pinadali lang So, talaga. kung kunwari kasal ka sa simbahan, so, Mm. tapos yun nga, nagpirma-pirma ka ng kontrata, diba? So, kasal ka din sa civil, diba? Ayun na, di karirin ko, at gusto mo ng annulment, karirin mo yung sa simbahan mo, diba? Mm. Kung pasok ka dun sa grounds for... Kaya yun nga, katukin natin ang Senado dahil mababaliwala naman yung Oo nga, yung trabaho intensyon nila, ng di ba? Kamara. Pasado on third and final reading. kailangan ng batas meron din po So, sa sana Senado. makita ng mga senador yung wisdom din nitong ano na to, nung bill na to, na Si Senate President Coco, is sa batas. kanan lang baka Di ba, no? May Para, sulong hindi, din. para matulungan nga natin yung mga kababayan natin. Kasi kung, I mean, di ba, na-procure mo na yung annulment Declaration of Nullity from the church. O, di ba? kaya lang, nandun pa rin Ibig sabihin, problema. Nababanggit dumaan- yung custody. No? Iisipin mo, Ganun para pa yung rin, Santo marami Papa, pa Santo Papa mismo na nga, he recognizes din kasi. 'Di ba? Na yung talagang yung reality, na yung kunwari May ilang meron ka kaso talagang, na mahirap ma-reconcile. 'di ba? Na gawing libre at padaliin para dun sa sa mga those who are qualified naman na Para makakuha ng. magkaroon naman ng pagkakataong maging maligaya din. Oo naman. Di ba mga sweetie? Yan, okay. Alas 10:22 ang oras natin. Kapuso, ito ang tips para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mga pagkakatiwalaan ng inyong bahay. Kung maaari, maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Atid sa inyo ng Double B sa News TV. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Number 1 sa Mega Manila. Meron lang tayong mahalagang announcement mula sa LTO. Ano? Dahil sa mahabang pila ng vehicular inspection, inextend na po ng LTO yung registration sa mga plaka na nagtatapos sa 1 sa February 3.
O hanggang February registration ng plate ending 1. Sa halip na January 31 dito sa National Capital Region. Sa February 3 na. 3 araw extension. Aprobado na yan ni LTO NCR Director Atty. Clarence Ginto, ASIC Edgar Galbante, at walang penalty yung Hanggang hindi sa aabot sa Sabado. DEL. Hanggang sa Sabado. Hanggang sa pwede doon Sabado. parehistro. Open sila sa Sabado para ma-accommodate itong mga magpaparehistrong ito. Ayan kasi ngayon may natatanggap tayong reklamo. Sobrang traffic na naman. Sobra. Ako Sabay-sabay. Bus permit, Cubao. LTFRB o business permit, LTFRB, Sabay-sabay. sabay-sabay. Grabe itong anong klaseng katangahan yan? Sa buwisit na nila sa traffic. Ano, diba? Sa Quezon Avenue at East Avenue, ito pala yung resulta nung pila ngayon dyan sa Alam mo, ang dami ko nang kakilala na mga gustong lumayas ng Pilipinas. Dahil nga yung quality of life dito, talagang, di ba? Baka naman yun ang solusyon. Sabihin mo doon sa mga nagsasabi sa iyo. Iwan Sige, na, umalis na iwan na kayo. kami rito. Okay Para lang. lumag na nga dito sa Pilipinas. Meron tayong mga bagong balita. Metro Manila Hotline! Oo nga pala, no? Hindi pa siya confirmed, no? Hindi pa. Hindi pa siya dumadaan sa butas ng Karayom. Health Secretary Francisco Duque, isaasalang ngayon sa Commission on Appointments. Ulat mula kay Nympha Ravelo. Nympha, thank you. Dun sa Wednesday. tinext ko ng magang-maga dito si Nympha tungkol dito sa annulment kung may counterpart na nga yung pumasa on third and final reading sa mababang kapulungan. Wala pang araw. Nympha Ravelo, good morning. Nimpay, pamakin mo. Nasa mabuting kamay. Asan si Andoy? Ang ganda naman ng pamangkin mo, Nympha. Nasa mabuting kamay, ha? Si Andoy, asan? Asan na si Nympha? Ande, nakili... Yes. Abay, Ayun. nasa dugo yan. Thank you. Oo nga, it's in the genes. Jeans. Ano our family Hindi, tree? Tinatanong ni Romel ano daw nangyari sa tita. Hindi, sabi ko Sobra nga. naman, maganda An- naman si Nympha. Nung nakita ko yung pamakin mo, ang pangalan pamakin mo? Si Katie. Katie, sabi, gusto ko sana itanong sa'yo, ampun ka ba? Kayo talaga! Nakakalimutan nila, Ali. Beautiful. Na nagmumuay Thai ako. Muay Thai. Ay, tayo. Muay Thai ang sport Sorry. niyan ngayon. Oo nga, nakita ko nga sa Instagram, May natakot taga ng ako. braso ko, huwag niyo ako niloloko. Wait, teka Sorry, muna. sorry. Saan ka nagmamuay Thai? Ha? Ayan yung yung boxing ng Thailand di ba? Oo, na may Gamit ang may paa. sipa. May sipa. May paa, no? May sipa, no? Oh, matipid kasi hindi mo kailangan ng magandang rubber shoes kasi nakapaa lang. Nakapaa. Yo. Tsaka payat ka na. Ha? Payat ka na. Getting there. Well, Nakikita ko lagi yung post mong before at after ng show. Before the show, after ng show. Ang laki ng pinayat, ha? O, sige na. Anong Okay. wala namang opposition kay Secretary Duque. Merong tatlo. Hello? Oo. Bakit? Ay, yung humaharap ngayon, isa yung doktor, pero hindi ganun, ang sabi dito ng isang member ng Commission on Appointments, parang hindi naman mabigat at saka Okay. hindi siya, sa policy ang pinag-uusapan. Baka ano parang lang. hindi personal sa kanya. Parang policy, clarification, ganon. Oo. Ayan. Anyway, ito yung unang salang ni Health Secretary Francisco Duque sa confirmation hearing ng Commission on Appointments. Si Secretary Duque hindi na bago sa pagsalang sa CA dahil dumaan at lumusot na siya rito nung siya'y maging kalihim ng DOH noong 2005 hanggang 2010, panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Sumunod nito, na-confirm din siya sa CA nung matalaga siyang chairman ng Civil Service Commission. Ayon kay Senator Bingo Hunasan, chairman ng Health Committee ng Commission on Appointments, malamang na yung tsansa ni Secretary Duque dito sa CA dahil sa kanyang credentials at track record sa public service. Bukod kasi sa naging kalihim ito ng DOH at namuno sa Civil Service Commission, ay namuno rin siya sa GSIS. Wala rin namang mabigat na issue laban dito at kung magtagal man ito sa CA, ito'y tungkol sa mga issue sa Health Department kagaya ng issue ngayon sa Dengvaxia at ang umano'y pagkakaroon ng mafia sa loob ng Health Department. Sabi naman ni Senator J.D. Ejercito na chairman ng Senate Committee on Health at member ng CA, isa na siya sa magigit ng agad na confirmation ni Duque dahil mataas ang kredibilidad nito at kita naman na nagtatrabaho ng puspusan, disente at walang maipupula.
maganda rin daw ang pag-handle ni Duque sa issue sa Dengpaksya. Sabi ni Senator Honasan, 3 yung oppositors o kontra sa confirmation ni Duque, pero yung nakita namin kanina at introduce ay 2. So sakali naman na lumusot sa committee level ngayong umaga si Secretary Duque, pwedeng mamayang hapon din, diretso na ito sa confirmation sa plenary. Ang kanyang pinalitan, yung na-reject ng Commission on Appointment, si dating Health Secretary Pauline Jean Obiak. Mula dito sa Senado, ako si Nimpa Raven, number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio, DCW. Thank you, Nimpa. Si Rod Vega naman, ang ulat, 2 sundalo na nasugatan sa engkwentro laban sa mga rebeldeng komunista, pinarangalan ng pamunuan ng 5th Infantry Division ng Philippine Army. Detalye, Rod Vega, good morning! General Vega, go! Boy, Yes, General Vega! General Vega. Yes, Oh! to Kapustap, Aigan at Defense Secretary Ali. Napakinggan ko kayo ni Jimmy Hill kagabi, ha? Anyari? May transition sila eh. Siya pumalit kay Manang Rose eh. May kalembang. May mga ano sila, Batingaw? mga transition. Sige. Maganda yung programa nila, Rod Vega. Abangan nyo gabi-gabi yan, no? Alas 8, tama? 9 to 10. 9 to 10. Yes, Okay. Igan at Ali, 2 sundalo ng Philippine Army na nasugatan sa engkwentro sa pagitan ng mga militar at ng New People's Army sa bahagi ng Isabela ang pinarangalan ng 5th Infantry Division. Ayon kay Brigadier General Perfecto Rimando, hepe ng 5th IT, ang mga binigyan ng Wounded Personnel Medal ay sina PFC, itong si PFC Kevin Makaiba at Staff Sergeant Virgilio M. Jacinto. Bukod sa medalya ay ginawaran din sila ng financial assistance din naman sa isang ospital sa bahagi ng Isabela. Sinabi ni General Rimando na ang pagpapakita ng kagitingan ng nasabing mga sundalo ay pagpapakita lamang ng serbisyo nito sa bayan at ganun din yung patuloy na kanilang pagsusumikap na maubos na ang mga rebelding NPA sa ating bansa. Inamon din itong si General Rimando ang lahat ng kanyang matauhan na pag-igihin pa ang kanilang serbisyo sa bayan at protektahan ang ating mga umayan na laban naman sa pang-abuso ng mga komunista. Ako sa Rod Vega ng number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio, DCW. Thank you, Rod Vega. Super Radio, DCWB, Last Report! May ilang taga-Zambales at grupong kontra Mina sumugod po sa tanggapan ng DENR. Manny Vargas. Igan Ali, dito sa harapan ng DNR, nagpoprotesto na ngayon ang ilang mga residente ng Zambales kasama ang mga kasapi ng grupong Alyansa Tigil Mina. Ito ay para ikit naman kay DNR Secretary Roy Simado ang pagkapatigil sa operasyon ng 4 na minahan, yung sinasabi niyang open pit mining, partikular na sa bayan ng Santa Cruz. Nagmarcha muna mula sa Elliptical Road ang mga armista na bukod sa bitbit ng mga placard ay nagsama rin ng mga kabataang nakakostum o kinulayan yung mga balat at nagpikulang mga aswang o masasamang mga elemento na imaimano ng TNR at mga minahang nagdudulot ng peligro. Sinabi nitong si Dr. Ben Molina, ang chair ng Concerned Citizens of Santa Cruz, Zambales, hinahamon nga nila ang kagawaran ng patotohanan ang pangakong makikipag-usap sa kanila ngayong araw na ito para ikaminal ang pagbuo ng Special Investigation and Assessment Team na tutugon sa sumbong ng mga residente laban sa 4 na binahan. At dahil na nga sa ginaganap na protesta ito na kung saan ay nasa may 70 katao kung kasapi o kabilang dito sa nagpoprotesta, 2 linya na lamang ng Visayas Avenue patungo ng Elliptical Road ang nadaraanan ng mga motorista na nagiging dahilan ng pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. Samantala, Igan at Ali mga kapuso, idadagdag ko na rin dahil bago-bago pa lamang ito, mula po sa siyam o mula sa 10 mga tren ng MRT3 na umuusad kaninang alas 8 ng umaga. Sa mga oras ito, bumaba ito sa siyam na mga sasakyan o mga tren. Ito ay dahil sa problemang technical batay sa abiso na ibinigay ng MRT3 DOTR. Sinasabi nila na problema technical dulot ng problema sa motor ng isa sa mga tren ang dahilan kung kaya inalis ang isa sa mga tren at dahil dyan nasa 8.5 minuto na ang pagitan ng mga tren na dumaraan sa bawat istasyon ng MRT3 sa EDSA. Ako si Manny Vargas sa number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio, DCWB. Super Radio, DCWB, Last Report!
May ano pala tayo mamaya nga, Bantay Double B. Bantay Bulkan? Hindi, Blue Blood Moon. Blue Blood Moon. Bantay Buwan. Bantay Buwan, Double B. Ayaw tikman yung aking cauli rice, oh. Cauliflower na ginawa kong kanin, oh. Sarap niyan. Ginawa kong risotto. Sige na, tikman mo na. 10:38. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baggets. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, at S for self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Nalina natin si Nathaniel Cruz, GMA resident meteorologist. Mantani, Igan at Ali, good morning sa iyo. Hi, good morning, Ikan, at good morning, Adi. Good morning, Mang Tani. Tatanong lang namin mamaya, ano bang paghahanda lang? Anong oras ako dapat nasa labas ng lansangan na makita itong kakaibang lunar eclipse? Super Tapos blue. full moon pa. Oo. Blue blood moon. Mang Super Tani. blue blood moon. Oh, Yes, Igan, Ali. Meron ka tayong tinatawag na sisikat muna yung buwan. okay. Pag sisit ng mga buwan, mga bandang 6:30 yan, ang maganda dyan, kasi hindi pangkaraniwan niya yung laki ng buwan, medyo malaki ng konti kaysa pangkaraniwan at mas Oo. maliwanag. Oo. Ngayon, habang sumisikat yan, meron kang, halimbawa, may background ka na building, puno o bahay, Oo. mas ma-appreciate, mas malaki siya kaysa pangkaraniwan. Oo. Meron kang comparison baga. Oo. Tapos unti-unti, pupunta na yan dito sa itaas, wala na. Parang ang mangyayari nga, parang pangkaraniwang buwan na lang siya. Mm-mm. Pero ang mangyayari sa mga susunod na oras, unti-unting magbabago yung kanyang kulay. Okay. Mula sa maliwanag, mapapasok yan dito sa tinatawag nating partial penumbral eclipse. Ibig sabihin, unti-unti na siyang tatama sa anino ng mundo, Mm. magiging para siyang gray o iitim siya ng konti. Mm. At pagdating ng mga bandang alas 8:30 ng gabi, doon na unti-unting magiging parang kulay pula. Hindi naman pulang-pula, pero mapapansin mo na iba yung Parang kulay may- niya. Mamink-mink. Mamula-mula. Teka Mamula-mula, muna. oo. Anong cause nun? Depende yan sa ano. Tapos Bakit? hanggang alas 10 yun, Igan. Bakit siya mamumula, Mang Tani? Alin, pakiulit na... Bakit ba ano yung cause nun? Bakit siya magiging reddish? Ang mangyayari kasi, yung buwan ay nasa likod ng mundo at yung sikat ng araw, bago tumama sa buwan, dadaan muna sa mundo. Yan yung lunar eclipse. Mm. Ngayon, yung sinag ng araw na yon, tatama sa mundo, yung atmosphere natin, merong mga nakakalat dyan, yung liwanag ng mundo, yung liwanag kasi ng araw, Ali, merong ibang, yung kulay yan, 7 kulay yan. Ngayon, lahat ng kulay, pag tumama dito sa atmosphere natin na may mga nakakalat na particulate, ang matitira lamang na dadaan sa ating mundo yung kulay pula. Mm. At yun yung tatama sa buwan. Pag tama sa buwan, ibabalik uli sa atin, nag-iisang kulay lang. Kaya parang kulay pula ngayon ang magiging tingin natin sa buwan. So magpipik yan ng anong oras? Mga So, bandang 9:30 ng gabi. Wow. Wow. Mm-mm. Lalabas ba yung mga mesape, mga ganon? Yun ang aabangan natin. Hindi ba paniniwala nung matatanda yun? Oo, Na may pero mga hindi naman kakaibang totoo yun. epekto sa karakter ng tao. Mm. Oo, kaya nga meron din ba tinatawag na parang lunatic. Oh, yun pala, doon pala. etymology ng Napakatalino mo meteorologist, ha? Lunatic! You Ito, lunatic! natutunan ko lang naman sa iyo yan, Igan.
Ayan. Oh, so yun Ayan, yung yung mga yan, oras, after oo. Labas, pwedeng mag-ano, ano? So teka Labas muna, tayo. ang Philippine Astronomical Society Oh. naglabas siya ng listahan kung saan mo maaring panoorin ng I think they will provide a telescope. Maganda yung may telescope ka no? Pero hindi, kahit naman walang telescope. Sabi ba Sa naked eye, di ba? Oo, yun lamang, naked eye, basta may mata ka, makikita mo naman yun at magbabago So, ang kulay. labas lang Sapat na yun. Mamaya, after 24 oras, labas lang ang untimog, ganon. Yes, Pwede na? yan. Maaari nga, habang nagsisimula na yung 24 oras, Oh. unti-unti nang makikita natin Nakikita. na sumisikat na yung May buwan. magkasama naman tayo mamaya, kwentuhan mo na lang ako. Ano yun? Alam na ba natin kung maulap mamaya o hindi? Ayan, Mantani, makikita Yun ba? nga. Ay, bakit? Ngayon, medyo uulan na ngayong tanghali. Pero ayon sa forecast natin, pagdating ng mga bandang alas 6 ng gabi hanggang alas 12, Maliwanag. unti-unting mawawala yung kaulapan. Yay! Ganda. So, Pwede yun sa Metro Manila. Etong rare phenomenon na Doon sa ibang to- lugar, may ulan. ha? Kaya hindi nila makikita ang palamang. Alam mo, sa may Cagayan Valley, yan sa may Aurora, Quezon, medyo maulan hanggang gabi. Kaya malamang, ha? Sa Cagayan Ano naman? Valley pa naman ang venue, maganda, Church of Malawig. Sa Cagayan Valley, Hindi, Pero- pero mas maganda, yung mga lugar na kukunti yung yung ilaw. Alam mo, sa mga syudad kasi, maliwanag yan. Yung may Kunyari- tinatawag na light pollution Mamayang gabi, busy ako. Kailan ko uli siya makikita? Iba Naku, sa inyo matagal pa, lifetime Igan. nga, di ba? 2039 yata. Abangan ko na lang siya. 2039. 2039. Ngayon na 2018 pa lang. Ay, Diyos ko. Anyway, Hindi, ano yung taon ka pa lang sinasabi naman, nila Igan, na 32 every- ka pa lang, so kayang-kaya mo namang maano uli yun. Ano yung sinasabi nila na Malabo. every 150 Malabo years lang lang mata ko to? nun. Oo, meron talaga ng more 150 to 150 years. Pero nakaano tayo sa pag-asa na yung susunod, hindi ganun katagal. Aba. Kaya Ito talaga, 19 years from now, pwede uling maulit yun. ito na talagang pinakamatinding pagkakataon na. Yes, Ingan, huwag na nating Oo. pakawalan ito. January 31. Oo. Mamaya Oo. basahin natin yung listahan ng mga vantage Ayan. points. Okay, Mantani. Pero ano mga kahit saan pwede kang Kahit saan. pwede mo naman makita yan. Yun nga lang, may mga lugar na Maulap. siguro mas maganda yung view. Sa UP Diliman, yung Pag-asa Observatory, Yun, pwede rin yun. That's pumunta one yun. of Kaya the maraming tao doon venues. mamaya, May sigurado. telescope yun. Sa Quezon Oo, may City. telescope. Oh, di ba? Okay, thank you, Mantani. Thank you. Wala po nga naman at mabuhay kayo at I am ready dapat tayo at nasa Sabado. Super Blue Blood Moon. O, Sabado, programa mo. Imbita mo sila. Oh yes sir, tuwing alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga dyan sa DZDD, ang AM Break sa Double T. Maraming salamat po. Thank you po. 10:48. Ngayon, tawagin naman natin Super Ang, Blue Blood Moon. ang resident Chismologist. criminologist, Chismologist. Lolit Solis. After Chismologist. resident meteorologist, narito naman ang resident chismologist. Chismologist. It's ano yan, masteral na yun. tatlo yan, ha? Chismologist. Anong chismis mo sa amin? Di ba tatlo yan, ha? May bago na akong title, ha? Resident chismologist. My God, eto yan. Ang chismis ko, si Robin Padilla pala talagang mainit na mainit ang ulo kay Arjun Abrenica. Bakit? Anong nangyari? Diyos Pangalan ko, niya talaga umiinit na ulo. Ayaw pakasalan yung anak ko di ba? Oo, di ba? Tol, kailan mo Ayaw pakasalan, tol? Whatever. Pero teka mo, may right out kasi si, Kylie, na siya naman ang ayaw pa ng marriage. Nakita ko nga silang cute-cute ng baby. Oh, yung si Alas. Oo. Di ba? Ang Ganda naman Kasi, pangalan, tsaka Alas. si Kylie parang hindi nanganak Oo, tsaka hindi, mataas na babae si Oo, Kylie. ganda, Tsaka ganda very si athletic kaya At tsaka hindi naman, baka naman hindi nga alam ni Robin, baka naman ang anak niya ayaw magpakasal. Mm-mm. Di ba may ganyan namang kaso, yung babae naman ang ayaw? Naman. Oo, parang si Salvi Asis, di ba? Araw-araw pinipilit ng jowa niyang pakasalan siya, ayaw niya dahil ang gusto ni Salvi, magkaroon siya ng anak sa foreigner. Siya sa Yun ang kanyang, ang dami ultimate nagtatanong dream. sa IG post mo. Sino ba yung kausap mong si Salve? Si Salve Asis Ako si pala. Salvi Asis yun, yung isang social climber na taga Bicol. Pero hindi isa sa pinakababait na tao sa showbiz, si Salvi.
Alam mo, minsan nga, papagalitan ko na siya. Bakit? Kasi pag may namamatay na na reporter, Ah. siyang aligaga. Siyang nakipag-usap sa kagaya nung namatay si Ernie Pecho, saka si Emmy Abuan. Siyang aligaga makapag-usap sa sa funeraria. Ganun Kumbaga talaga. siya yung nag-aasikaso ng... di ba pagka ikaw nakapag-usap doon, siyempre parang ikaw magbabayad dapat, di ba? Magbayaran na. Eto, si Direk Mario. Oo, hindi talaga. Alam mo, ikaw ba, Ali, ganun feeling mo? Yung kay Mario, alam mo, nung kay Jake talaga kasi, grabe ang lungkot ko. Yung parang sudden, ganyan-ganyan. Pero nung kay Direk Mario, parang feeling ko, at least magkasama na sila ni Jake. Oo, Pareho parang na silang maligaya. Di ba? Ilang buwan pa lang yun, namula si Jake, 7 months ago kasi namatay si Jake Oo, Tordesillas. parang, tapos si Mario, parang he was never the same, di ba? He was never. Talagang, When I spoke with him, tinawagan ko siya. Sabi niya, I don't know where to go from here. Parang alam mo yon, yung tagal ng, yung partner mo, let's say 45 years na sila. Tapos namatay yung partner mo. Parang you seem so lost, di ba? Oo, sabi niya gano'n, yung lagi niyang naamoy doon sa unan, dahil magkatabi silang matulog. Yung Tapos uuwi siya, wala siyang mareklamuhan. Alam mo yun, di ba? Yung pag galing ka sa trabaho mo, tapos nandun yung partner mo, di ba? Yung ka na mag-beach ka na, di ba? Alam mo, grabe. Alam mo yung si Igan, alam mo ba ang sabi ni Igan ngayon? Kaya nga, di ba? Ako talaga So sample yun, mo. hindi. Love you. Yung ganon. Where do I go from here? Ganon. So malaking factor na tingin mo? Na-depress talaga si Direk. Yung sadness sa kanya. Nalungkot. He felt lonely, di ba? Ano nga yung alam ko yung huli naming yung kaming huling nag-usap, di ba loka-loka naman ako, wala naman akong tinext seriously. Nung kinikwento niya sa akin na lahat ang ginagawa niya, laging nandoon parang ando si Jake. Tapos sabi niya, alam mo ba, sabi niya gano'n, kuminsan, pag nag-shower ako, sabi niya gano'n, hindi ko alam kung luha ako, Hindi na niya alam kung luha niya o tubig yung nung Tapos, shower. tanongin mo ako, sinabi, tinanong ko sa kanya, Ano daw? bakit? Sabay kayo lagi Ito naman nagmo-moment eh. Nagmo-moment yung tao eh. Tawa naman siya, natawa nang tinanong ko yun. Pero yung buhay ni Direk, no? Ito yung gusto kong buhay na kahit wala ka, parang buhay ka. Kaya di ba, malulungkot ka na ma-realize mo wala na siya, pero parang nabubuhay siya sa paligid natin. Hindi ka na malulungkot. Pero alam mo, may isa pa akong aral na nakuha dyan, Ali. Hindi, sa bagay, tayo naman parang ikaw Arnold, may anak ka naman, may apo ka, siyempre kaya nga siguro nag-invest ka ng ganun karami, di ba? Oo. Si Jake at saka si Kuya Mario, siyang pala ang kotse. Wala naman silang anak. Diba? Tapos yung dalawa niyang kapatid, stable naman na sa abroad. Kagabi meron doon sa Kabaong. Oo. Iyak ng iyak, naka-uniform na PWD. Na yung he looked like somebody with hindi ko alam pero yung manifestation, yung talagang severely disabled. Iyak siya ng iyak. Si Mario pala nagpapaaral sa kanya. Yun nga sabi kong gano'n, di ba? So, before he left naman, pinatawag na ni Jun Rufino, yung secretary ni Mario, si Heidi, sabi ganun, yung assistant niya, to make sure na makakapagpatuloy ang pag-aaral siya. Ano nga daw yung isa Yung sa mga... scholar niya. Hindi, yung isa sa mga driver niya, nagtaka bakit binibigyan siya ng, sabi niya, para saan to direct, tapos yung parang lump sum na pera. Sabi niya, para i-advance ko na yung separation pay mo para baka mali mo kung ano mangyari, at least napagasta mo na yan ngayon. Parang ganon. Pero yung pagka, ang isang aral na nakakuha ko kay Douglas Quiano, pag gay ka daw, dapat, kailangan, ang lagi mong magkaroon ka ng pera para pagtanda mo, may babayad ka sa caregiver at saka may pambili ka ng medicine. Kasi nga, pagka gay ka, wala kang sariling pamilya, wala kang mga anak, walang mag-alaga sa'yo. So, kailangan lang, siguro, ang tawag dito, ang ipunin mo, yung pera mo, liquid lang, di ba? Huwag na yung maraming properties Talisa, lupa. Oo. Kagaya ni Kuya Mario, meron siyang property sa Batangas, meron siyang property sa Tagaytay, may property pa sa Bohol, may di ba? Yung, para kanino ba lahat ito?
Oo, Okay. Pero maganda yung niya, legacy ng buhay niya. Like Oo. ako when I look back yung sa amin, yung friendship namin, wala akong maalala lungkot. Puro Oo nga, oo. puro laughter. At saka, di ba trademark niya yung tawa niya? Nag-iisa yung tawa ni Mario J. Kaano nga? Wala akong maalalang malungkot na moment together with Saka you. hindi, kahit nga nung namatay si Jake, di ba, pag nag-uusap kayo, ayan lang yung kabahong ni Jake, tapos nag-uusap kayo, puro kalukuhan ang pinag-uusap, Oo. kaya tawa lang kayo ng tawa. Oo. Diba? So, Godspeed mula Oo. sa industriya na iniwanan Oo. mo, Direct At saka Mario hindi. J. Di ba isang bagay nga daw na talaga ipagmamalaki mo pag halimbawa na wala ka dito sa mundo na to, they always remember you with fondness. With a smile on their lips. Yung pagka naalala ka nila, may ngiti. Yun na lang ang pinakamagandang bagay na maibibigay mo doon sa kusino mo na iwan sa atin. Di ba? Yes. Yun. Tapos ngayon, si Robin, isang payo ko sa kanya, I mean, di ba matatakpan yung lahat ng magagandang gusto mong gawin pagka yung nagpapakita ka ng init ng ulo? Kasi kahapon doon sa press ko na nga, parang uminit ang ulo niya nung nabanggit si Arjur. O, di ba yung, kumbaga yung, dapat medyo dahan-dahan siguro yung temper, di ba? Kasi sayang yung mga advocacy niya kung matatakpan lang ng balita tungkol sa init ng ulo niya. Di ba? Kaya medyo relax ka lang, Robin. Okay. Kailangan ka pa ng marawi. Alam mo, Arnold, nakikita ko lahat ng litrato mo ngayon. Uy, Kumukit teka ka. muna ha, yung natin, for yung interest, bago natin iwan si Direct Mario J, nasa Loyola Memorial Chapel siya, sa Commonwealth Avenue po yan, sa ground floor. Tapos, Tapos, Sabado ang libing niya. oo, yung inurnment ang tinatawag. Inurnment ay sa Sabado, February 3. Sa At lahat ng gusto magkasama pong sila sa makiramay. magkasama sila sa isang box ni Jay. Yon. Yun ang May Forever. Ako hanggang ending May Forever. Nay, Masasabi mo, Arnold, masaya ako para sa inyong lahat. bakit? Ano ba yun? Ba't ka na masaya? Ano ba kailangan malungkot? Oo. Baka sasaya lang kami ni Ali pag binigyan mo kang dato. Alam mo, Ali, payat-payat mo na. Ang ganda-ganda ng mukha mo, ha? Wow. Kumpak-kumpak na, ha? Salamat sa mga kembot, no? Oo, ang ganda-ganda. Talaga hindi ko nakilala si Ali kahapon. I love you. I love you so Kamukha niya much. si Ali McGraw. Si Ali McGraw. Sige. Bye-bye. Love you, Nay! Teka, meron tayong Super Radio Flash report. DZWB Last Report. live sa Basilan. 2 patay, 1 sugatan sa pananambang na hinihalang miyembro ng Abu Sayyaf sa Lamitan, Basilan ba? Ayan na naman sila. Piwi, Bakunyo, go! Yes, Igan, 2 nga ang kumpirmadong nasawi sa pananambang nitong grupo ng mga Abu Sayyaf. Nangyari ito, Igan, ngayon lamang alas 10 ng umaga sa boundary ng bayan ng Tipo-Tipo at bayan ng Lamitan. Itong mga inambus ay mga kawani ng TPWH ARMM at 2 nga ang kumpirmadong nasawi dito habang isa ang sugatan na ngayon ay dinala na sa isang pagamutan sa Isabela, Basilan. Igan, itong mga biktima ay patungo sana ng Isabela upang mag-report sa kanilang tanggapan ng tambangan nitong mga Abu Sayyaf. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang operasyon ng Philippine Army upang tugisin itong mga nang-ambush na grupong Abu Sayyaf. Igan. Okay, maraming salamat. Piwi Bakunyo, GMA News Stringer natin live mula sa Basilan. Super Radio DZWB Last Report. Meron ako hinandang text pa baon para sa lahat ng sa lahat ng mga malungkot. Ato ha. Hoy, salamat sa lahat ng nakasama natin ngayong umaga. Hoy, Text Andoy, pa po makinig ni ka. listeners. Lahat doon ng malungkot. Katuwitan natin, ka-Facebook Live. Eto na. Text pa baon. If you focus on the hurt, you will continue to suffer. Ayan, Doy. Kaya pala. Naka-focus ko dun sa Sakit. pasakit. Patuloy kang magsasuffer. Anong klaseng to? Tagalog. If you focus on the lesson, you will continue to grow. Yeah. Okay. So focus on the lesson and not the hurt. And with that, lagi natin paalala sa inyo ni Igan, kahit pa pinagdadaanan natin ngayon, daanan nyo lang, huwag nyong tambayan. Always remember, don't ever forget, God is so good. All the time. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Umaga, double A sa double B. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa double B. Jeng jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang
Ulit ang saya ng umaga.